Okay, let's go. Hello sa inyo YouTube, J Mike's TV, welcome. Ngayong gabi tayo ngayon ay mag-reaction video ulit. At Goosebumps Top 5 kasi gusto ko panoorin to kasi mas magaganda ang mga video nito eh. Kasi parang parang yung mga video niya, yung mga nakukuha na ng camera parang legit. Legit yung mga nakukuha niya. So, mas nakakatakot yung mga na-upload ni Goosebumps Top 5 na video. Pero yung iba, magaganda rin yung iba. Maganda rin yung ibang video ng ng mga ganitong content. Teka lang guys, patayin ko lang TV. Teka lang TV. Ayun, diba? Ano to? Nick? Nick? Kailangan ayusin ko lang to guys. Wala kasi magsombrero kasi tingin nyo ang lalim na dito ko. Nakikita eh. So, magsombrero na lang ako. Ayan. Ayan, tip na. So, yun. Pinatay ko lang yung TV tsaka inayos ko lang to. Tsaka, bakit kasi pag pagka hindi ako nakasombrero eh, pagka bagsak yung buhok ko, yung dito ko yung malalim yung noo ko masyado. So, yung kanina guys, bumili kami ng na pag tayo magsimula pala, kanina punta kami ng Target, bumili kami ng lamesa nitong computer, laptop gaming laptop ko. At saka bumili rin kami ng headset. Ayun. Ito, buksan ko na to. Pero ito na siya ngayon na ginagamit ko na ngayon. Ayun. Turtle Beach pa lang tawag sa kanya. Maganda to, magsulit. Good quality yung sound, yung mga treble, yung bass, saka yung yung subwoofer. Maganda yung ba tawag doon, basta manood na lang tayo ng Goosebumps Top 5. So tara na, play na natin to at patagalin. So let's go. Salong sa dito, nung ba sa sinisip. Top 5 Ghosts Caught on Tape. Game of Horror. Ang larong The Sky is Blue, I See You ay maganda pag naka-headset guys, maganda yung sound na narinig ko yung pag may batang kumanta o may nakuha na voice sa video habang nag-explore, maririnig mo siya pag naka-headset. So, siguro medyo lakas natin konti. larong nauuso sa Western countries, lalo na sa mga kabataan. Ang rule ng laro ay itutok mo ang camera sa ceiling habang binabanggit mo ang katagang Sky is Blue at unti-unti mo itong ibaba habang sinasabi mo ang mga salitang I see you. Sabi nila, may magpapakita daw na mukha ng bata kapag ginawa mo to. Maihahalin tulad mo din to sa larong Bloody Mary. Habang si Vicky Nga pala guys, at saka alam nyo bakit hindi ako nanonood ng mga ganito, mga bantang 3 a.m. o 2 a.m. Meron kasi ako parang may anxiety ako. Pagdating na paglabas ng mga 12, nahihirapan ako makatulog. Pero try natin, gagawin natin to. Siguro matutulog muna ako, mga alas 10. Gigising ako ng madaling araw, mga 3 a.m. Gagawin ko yan. At least may tulog ako nun para at least okay na. ay mag-isa sa bahay, sinubukan niyang gawin ang laro. Ito ang nangyari. The sky is blue, and I see you. The sky is blue, and I see you. Hala.
The sky is blue, and I see you. Ayoko gawin yan. Wala pa rin. The sky is blue, and I see you. Wala pa rin. Silaw. Ay, di ko nakita. Nang makarating siya sa huling kwarto, Replay natin ha. binanggit niya ang mga salita. Yung pala yun. Nang makarating siya sa huling kwarto, Nilahulog. binanggit niya ang mga salita. At pagtutok ng camera sa kama, bigla na lang nahulog ang chandelier sa harap niya. Bago nahulog ang chandelier, nadaanan ito ng camera. Makikitang walang pag-uga o anuman ang nangyari dito. Kaya nakapagtatakang bigla na lang itong nahulog. Ang chandelier daw na ito ay naka-install ng mabuti sa dingding. Kaya imposibleng nahulog ng ganun-ganun lang. Ang ganitong klase ng mga laro. Wala akong paliwanag doon paano nahulog yun. Kung narinig nyo naman, sinabi niya na nakakapit talaga ng gusto. Pero, Maaaring nakakatuwa sa una, but the fun disappears kapag may nasummon ka ng kaluluwa. yun pala yun. Before the wedding. Ay, nagdelaw ba't ayokong gawin? Ikakasal na ang kapatid ni Megs kinabukasan nang mangyari ang video na inyong mapapanood. Pero nauna na ang celebration ng magkapatid. Nag-inuman sila habang nanonood ng movie. A little background context on the video. It was the night before my brother's wedding. It was me and him out in the living room. His wife was asleep in their bed. And we were drinking and watching movies. And he fell asleep with his glass in his hand. And I thought it was funny. And I recorded him. Sa kanilang pagsasaya, nakatulog ang kapatid niya habang hawak ang basong may alcohol. She found it funny, kaya dito niya sinimulang i-record ang kapatid. Hindi niya alam, meron din pala siyang ibang makukunan. Gawa ko na lang. Silang tatlo lang ng kapatid niya at ang magiging asawa ng kapatid niya sa apartment ng mga oras na yun. Ang bride-to-be ay nasa kwarto na at sila ay nasa sala. Habang nire-record ni Megs ang kapatid niya, nahagip niya sa dulo ng hallway ang isang babaeng nakaitim na nakasilip sa kanila. Ito din ay parang may suot na itim na mask at tumatakip sa mukha niya. Bahagyang itinutok ni Megs ang camera sa basong hawak ng kapatid Kanina niya. wala naman eh. At pagbalik ng camera sa hallway, ang babaeng nakaitim ay naglaho na. Naalala niya ang kwento ng kapatid niya tungkol sa nangyaring encounter ng pamilya ng sister-in-law niya. There was one day that my brother came home from work. It was raining. It was like gross weather. One of the two guys that was living with them, one of my sister-in-law's family members, was standing outside in the rain and refused to go back inside until somebody else got home. He came out of his room and walked past the kitchen, and there was a lady, like a older lady, standing in the kitchen. Well, he wasted no time and booked it outside. Ang matandang babae na nakita sa video, Bahay nga yun. 6 na taon na ang nakalipas, ngunit ang gabing ito ay sariwa pa din sa isip ni Megs. So, Wala dito ano kaya ang magkakaroon. black lady na nakuhaan ni Megs? Ikaw na ang bahalang magpasya. Voice from the grave. Pinuntahan ng uploader ng video ang sementeryo kung nasaan ang puntod ng kanyang anak. Taon-taon niyang ginagawa to at hindi niya nakakaligtaan na bisitahin ang kanyang anak. Tahimik at payapa ang paligid, kaya naisipan niyang mag-video. Uy! Grabe, narinig ko yun. Guys, mag-headset kayo guys para mas malinaw, mas marinig nyo yung mga ganyan mga nakukuha na salita. Mag-headset kayo, mas maganda, mas maganda.
Habang siya ay nagve-video, Minsan akala maririnig mo nasa ang likod mo kakaibang yung maririnig boses mo na sinabing, Mom. Iba ang boses sa karaniwan dahil ito ay may unearthly tone. Sa pag-ikot ng camera, wala naman siyang nakita at wala din siyang nadinig noon. Kaninong tinig kaya ang narinig sa camera? Ito kaya ay boses ng kanyang anak na tinatawag siya? Ang susunod na video ay nanggaling kay Chloe sa Instagram niya na Equilibrium Body and Mind. Alas 10 ng gabi nang makarating si Chloe sa kanyang bahay. Pagbaba niya ng kotse, may nangyari na kanyang talagang ikinagulat. Hello. Oh, yes, of course, look at that. Huh? Oh. Oh, God. Oh. May nag-hello? Malinaw na maririnig ang boses ng isang lalaki na nagsabing, Hello. May nag-hello, guys? Hello. Oh, Hello. Ang problema, wala siyang nakitang ibang tao sa teka lang, ulit natin konti. paligid niya. Play natin. Sa gulat, napatanong pa siya kung sino ang nagsalita. Ito ay Eh, no? Ano to, siguro patapusin natin paliwanag sa'yo. nagbigay ng kilabot Di kay ba tapos Chloe, kaya mabilis niyang binuksan ang pinto sa bahay habang palingon-lingon siya sa likod Tingnan mo niya natin. kung saan nanggaling ang boses ng lalaki. Is it just a neighbor saying hello to her sa pag-uwi niya or is it something completely paranormal? Mga ka-goosebumps, Oh, yun, gets ko na. Pansin nyo, guys. So, yung boses na yun, nakuwanan talaga ng na-record talaga yung boses. Kasi ano siya, meron siyang ring light eh. Meron siyang yung light tuloy. Meron siyang meron siyang ring, yung detector, pag meron kami doon sa pinto eh. Pagka yung active motion, makikita pa lang yun, no? Makikita ng ring na may tao sa may labas. So, ikaw kung mayroon kang nasa cellphone mo yan eh, tapos mag-appear siya sa may cellphone mo, yung lalabas ng notification mo, yung there's someone on your door, outside, gano'n nakalagay doon. Tapos, mag-click mo yun, makikita mo yun na, pag nakita mo siya, pwede kang magsalita. Pero, hindi pa dumarating yung babae sa wala pa siya sa ring. Na-detect na agad na nandun na agad siya. Pero may nag-hello agad. So, possible na siguro yung ring door. Yun. Hindi yun paranormal, guys. Pero nakuha yung salita yung hello. Malinaw talaga yung hello, malinis eh. Sa ring yun possible. Makita agad. may maliit na request ako sa inyo. Please help my clothing brand Verb Cypher grow sa social media. Please follow us here. I need your support more than ever. I'm hoping na mapalaki natin ang clothing brand ko na someday isa ito sa mga kilalang brand sa buong Pilipinas. I really appreciate your help. Thank you mga ka-Goosebumps. Saka huwag niyong kalimutan na gamitin ang coupon na Goosebumps50 para sa discount sa ating Goosebumps community. The Nurse. It's exactly 10 p.m. at night when Heather had a strange encounter. Nasa harapan sila ng bahay ng kanyang pamilya kasama ang asawa at mga anak niya para mag-bonding over ice cream. Habang siya ay nakaharap sa camera, may nakita siyang naglalakad sa likod niya. There's like little mosquitoes. Ayan. Look, it's going on. Oh, Jack, creepy naman. Nakita niyo. What? What did you say? Ayun oh. What did you say, Mommy? I didn't hear you. Uy. Isang nakaputing babae na nakasuot ng uniforme ng isang Sapatos at nurse ang tsinelas dumaan sa harapan ng bahay nila. Ayon sa kanya, ito daw ay may creepy smile. Bukod doon, ang uniforme ng babae ay katulad ng sinusuot ng mga nurse noong 1950s.
mas nakakapagtaka ng kanyang tanungin ang kanyang asawa at mga anak tungkol sa nagdaang babae. Wala daw silang nakita. At ang mas nakakatakot, Sinelas eh. ang bahay nila ay 1 milya lang ang layo sa notorious Byberry Mental Hospital. I live about a mile from where Byberry State Hospital used to be. This is one of the, I'm pretty sure, the most notorious mental hospital in the country. A lot of abuse went on there. There was lobotomies performed on patients. There was experiments performed on patients. Para sa akin it's either na parang nga lang, parang sa tingin ko mayroong foster home siguro doon na yung mga nagtitaker ng mga matatanda. Tingin ko yung matandang yan nakalabas o pinalabas. Tapos may ano siya siguro, may dementia o may problema na sa isip. Tapos parang ano lang siya na parang siyang nalolos. So yun yung sa akin parang may foster home lang din doon. Kasi ganun yung kasi yung pinsan ko, tatsahin ko, meron naman may foster room sila. Nakikita pag pumupunta kami doon. Minsan ganun yung suot ng mga pasyente na inalagaan nila. So, yun lang yung explanation ko. Pero sa inyo, kung ano yung may sasabi ninyo. Tingin ko may ano lang yan. May foster room. Ganun. A lot of them lost their lives because they were just treated so horribly. They were so overcrowded. Like the nurse-to-patient ratio was just extreme. There also was cases of staff that were by the patients. Ang Byberry Mental Hospital ay mayroong dark reputation. Ito ay may istorya ng pang-aabuso at pananakit sa mga pasyente. Maraming mga pasyente ang namatay dito dahil sa hindi makataong trato sa kanila. May balita na din na pinag-eeksperimentohan ang mga ito para sa iba't ibang procedure. Bukod doon, marami din ang staff sa hospital na napatay ng mga violenteng pasyente. May kinalaman nga kaya ang nakitang babae ni Heather sa hospital at isa nga kaya ito sa mga nurses na napatay ng pasyente? Ito nga ba ay kaso ng hindi matahimik na kaluluwa? Ikaw na ang humusga. Sabi nga nila, Child's Nightmare. Ang bata sa video ay madalas na nagkakaroon ng mga nakakakilabot na pagpaparamdam. May mga gabi na hirap siyang makatulog at tila balisa sa mga nangyayari sa kwarto niya paggabi. Isang gabi, pinuntahan ng bata ang ama niya at Ito naman kasi, baby pa lang o mga maliliit na bata pa lang, hinahayaan na nila matulog mag-isa. Binibigyan na kagad nila sa sariling kwarto, lalo pag baby, hinahayaan na nila matulog mag-isa. Pag bata. Kaya, yung mga ibang bata rito, nagkakaroon talaga ng nightmares. Ganun. Takot talaga sila. Hindi kagaya sa atin, diba, tayo mga Pilipino. Mga bata pa lang tayo, nasa magulang natin, na katabi tayo sa kanila, malapit tayo sa kanila. Hindi tayo yung may sariling kwarto, gano'n. Dito mga bata pa lang kasi, hiwalay na agad sa magulang o matulog. kitang-kita sa mga mata ng bata ang takot na nararamdaman niya. Sinabihan siya ng kanyang ama na insekto lang ang nadidinig niya. Nung sumunod na araw, naisip ng ama na i-check ang CCTV sa kwarto ng anak niya. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Orb. Habang natutulog ang bata, makikita ang paglabas ng mga orbs malapit sa kanya. Bukod sa orbs, may mga ingay din na hindi nila alam kung saan nanggagaling. Dahil nahihirapan na ang bata sa pagtulog, isinama ng ama ang bata sa kwarto ng kapatid niya. Ngunit hindi ito naging dahilan para huminto ang pagpaparamdam sa bata. Ang ilaw sa loob ng cabinet ay kusa na lang nagpapatay-sindi.
Walang motion sensor ang ilaw at hinahayaan lang nilang nakabukas ito sa gabi para sa mga bata. Pero kung papakinggan mong mabuti, maririnig mo ang pag-click ng light switch kasabay sa pagpatay-sindi ng ilaw. Hindi nila maipaliwanag ang nangyari at kung bakit ang focus ng activities ay umiikot sa bata. Ano ang gagawin mo para protektahan ng anak mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ama? Matapos nito, wala na tayong naging update pa tungkol sa pagpaparamdam na nagaganap sa kanila. Salamat sa panunood at kita-kita ulit tayo sa susunod pang mga videos. Paano? See ya! Sana ay kinilabutan ka sa mga So yun guys, at maraming salamat sa panonood. At may naman tayo. Nakapag-upload na naman tayo, nakapag-reaction video naman tayo. Yan nyo guys, gagawin natin madaling araw. Matutulog muna ako. So guys, maraming salamat ulit at kita-kits tayo next vlog. Huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sana gusto niyo yung video at bye-bye!